Ah, Attorney Cheng. Teka, Attorney Cheng. ano? nakita kong hindi ka pa kumakain. Bumili ako ng pagkain para sa'yo. Ay hindi na. Doon mo na lang ilagay. Bawasan. Yunga. Gusto ka o sana. Pagsara mo ng pinto paglabas. Ah. Tumayo ka. Ang bilis mong magbago ng ugali talaga. Ay sorry. Namanhid talaga ang paa ko ngayon. Shen Yu, Aksidente, talagang aksidente lang ito. Kasi, pumunta sa archives, kunin lahat ng kaso na katulad nito. ayusin mo lahat. Ibigay mo sa akin bago mag-negatibo 800. Lahat. Ano oras? May 3 oras ka pa kung hindi mo maipasa. Mag-resign ka na lang. Ah, Teka, nagbago na isip mo. bumili ka ng kape sa baba para sa akin. Baliw. Ikaf na naman. Ang tamis. Ang init naman. Dahil tinanggihan mo ako dati, hindi masama na bigyan kita ng maliit na parusa. Gets ko. Hindi ko sinabing masama. Mag-ayos ka na ng mga dokumento, may 2 oras ka pa. Kung hindi mo matapos, mag-mart ka na lang pauwi. Hoy, kuya, alam mo ba na sa suburb nakatira ang pamilya mo? Papamatin mo ako pa uwi. Eh ako, Ito ay pagsasanay para sa'yo. Kung ayaw mong gawin, pwede kang mag-resign. Ako. Paano ayaw kong magtrabaho, Attorney Cheng, pupunta na ako. Hindi na ako makakauwi ngayong gabi. Naku, Hoy, gising, sarado na. alam ko na, Lolo, aalis na ako. Maaga ka na umuwi. Hindi ko inakala na mahilig din pala sa trabaho si Attorney Cheng. Akala ko ako lang ang nag-overtime hanggang hating gabi. Hindi ka ba talaga naghintay para sa akin? para lang maging pamilyar sa mga nakaraang kaso. Attorney Cheng, tingnan mo, sarado na ang ALT ngayon. At magkasama na tayong nakatira, pareho ang daan. Pwede bang sabay na tayo? Tara na. 2014 na kaso ng diborsyon ni Elfa. Katulad ng kasong ito, ikaw. Pahina 48, linya 5, nandoon ang basic facts at decision. At 2017 kay Elfa. Pahina 58, linya 4. Hindi ako magaling pero maganda ang memorya ko. Talaga. Sa susunod, ikaw na ang bahala sa pag-abstract ng mga dokumento. Hindi ba medyo sobra na to, Per? Xiao Shen. Xiao Shen. At how? Xiao Shen. Tulong Montag ako. Okay lang, huminahon ka muna, sige. Naiintindihan ko na. Okay lang, umuwi ka muna.
Magandang araw, Inang Zhao. Ako si Chen Jiaxu. Ang abogadong humahawak sa kasong ito. Pakiusap, ulitin mo ang iyong hinaing. Sabi niya, pag-uwi niya. Babaliin niya ang binti ko. Wala akong magagawa, hindi na ako pwedeng sumama sa kanya. Hindi ako pwedeng umuwi. Sige, alam ko, okay lang yan. Huwag kang mag-alala. Mananalo tayo sa kasong ito. Hindi ka na niya muling sasaktan, huwag kang matakot, okay? Huwag kang matakot. Hindi ako sang-ayon, kailangan mong makipag-areglo sa labas. Kumalma ka, mediation bago ang paglilitis ay alituntunin ng korte. Hindi mo ba nakikita ang mga sugat sa kanya? Hirap na hirap siyang tumakas mula sa probinsya. Ngayon mo pa siya ipapauwi. Hindi ko ibig sabihin yon. Wala akong pakialam kung ano ang iniisip niyo. Bago ang paglilitis, ako mismo ang kukuha ng ebidensya. Para hindi na siya muling masaktan. Naiintindihan ko na naawa ka sa kanya, pero abogado ka. Dapat kang maging objective at kalmado para makagawa ng tamang desisyon. Naiintindihan mo? Hindi. Ang labis na paghahabag sa kliyente ay malaking pagkakamali. Labis akong naaawa. Kayong mga abogadong mataas ang tingin sa sarili. Wala na kayong kakayahang makaramdam ng empatya. Wala kang pakialam. Sige, ako na bahala. Shen Yu, Ate Zhao, tayo na. Shen Yu, Attorney, Cheng, ganyan talaga yang si Shen Yu. Kapag hindi niya gusto, sumasagot sa superior, huwag mo na siyang pansinin. Paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay hindi maaring makonekta sa ngayon. Pasensya na, magpatuloy ka. Sigish, nakita ko talagang sinaktan siya ni Limashi. Sinampal, hinila ang buhok. Pasensya na. Paumanhin. Ang tinatawagan mong numero ay pansamantalang hindi maabot. pasok. Ito ang hihingi niyo. Lahat ng kaso sa Tsushui County sa mga nakaraang taon. Salamat. Pero Atty. Chen, bakit ninyo kinukuha ang mga kasong ito? Hindi naman kayo pupunta doon. Masama ang seguridad sa Tsushui. At sa mga nakaraang taon, maraming kaso na nawawalang babae at diborsyo. Sobrang dami, sinasabi ng lahat na delikado ang lugar na iyon. Takot silang pumunta para mag-imbestiga. Sister Zhao, hintayin niyo akong ayusin ko muna ito. Ang recording na ito, huwag kayong mag-alala, tiyak ko. Xiao Shen. Xiao Shen, salamat sa iyo, ako. Ilibre kita ng pagkain. Xiao Shen. Xiao Shen, salamat sa iyo, ako. Ilibre kita ng pagkain. Huwag na Sister Zhao, hindi pa ako gutom, totoo. Tara, mabilis lang ang pagkain. Malapit na tayo, kain tayo. Tara, kain. Sister Zhao. Sister Zhao. Sister Zhao, ano ba ginagawa mo? Sister Zhao, ano ba ginagawa mo? Sister Zhao, bumalik ka. Sister Zhao. Hoy. May 15 minuto pa ako. Cheng Jiaxu, hoy. May tao. Attorney Shen, matagal na tayong hindi nakita. Bitawan mo ako. Subukan mong hawakan ako ulit.
Sasabihin ko sa iyo, hindi ka magtatagumpay sa paglilitis na ito. Tiyak na ipapasok kita sa kulungan. Tinutulungan mo pa rin ang babaeng iyon. Hindi mo ba alam, siya ang nagpatawag sa atin. Dito? Lumabas ka. Hindi ito mangyayari. Huwag mo akong sisihin. Huwag mo akong sisihin. Sinabi niya na kung dadalhin kita rito. Hindi na niya ako pahihirapan. Ako. Sinabi ko na tutulungan kita. Sisters How, talagang tutulungan ka. Bitawan mo ako, bitawan. Hinagi ade Montag ako? Shenyu, Gusto mong makita ang ginagawa ng kuya ko. nagreklamo na ako sa pulis. Huwag niyo nagalawin ang dalawa. Akala Montag naniniwala ako? Ang babae ngayon, kailangang maiwan. Bilisan mo. Huwag kang lalapit, umalis ka. Lahat, huwag kayong lalapit. Binabalaan ko kayo, kung makikialam pa kayo sa babae na ito, papatayin ka o kayo. Umalis ka. Oy, gising ka na. Bakit ako nandito? Nahimatay ka dahil sa sobrang takot. Pero buti na lang maliliit lang ang mga sugat mo. Pero yung nagdala sa iyo dito, hindi siya ganun kaswerte. Na-aksidente siya. At ay... Hindi ko pa tapos ang sinasabi. Cheng Jiaksu. Hindi nakakatawa ang biro mo. Gising ka, pangako ko. Hindi na ako magiging pasaway sa susunod. Talagang hindi na ako magiging pasaway, ayoko. Maging biyuda sa murang edad, huwag mo akong galawin. Anong ginagawa mo? Hindi ka pala patay? Hindi ko pa tapos ang sinasabi. Siya, okay lang siya. Pero sasabihin ko sa iyo, bali ang braso niya dahil sa aksidente. At may secondary injuries pa. Abuti ng 3 buwan bago siya gumaling. Dahil mag-asawa kayo, kailangan mong alagaan siya na mabuti. Hindi kami. Gagawin niya, salamat Doc. Salamat ha. Ano? Walang anuman. Gusto ko lang malaman kung nananaginip ako. Anong tingin-tingin ka dyan? Hindi mo ba alam na dapat igalang ang mga may kapansanan? Sa tingin ko, dapat palakasin ang aming law firm. Ang safety awareness ng ilang tao. At i-assess ang risk sa pagkuha ng ebidensya. Para maiwasan ang mga taong sobrang empathetic. Na nagpapakamatay para lang magpakabayani. Ay sige na, tama na, mali na ako. Pwede na ba yun? Pangako ko kung may next time pa. May next time pa. Wala. Xiao Shen. Na-save na ang medical records niya. At na-notify na rin ang law firm. Kung gagawa ka pa ng anumang masama sa kanya, i-apply ko ang kriminal na kaso laban sa inyo. Xiao Shen, pasensya na sa'yo. Xiao Shen. Ang dami mong tinulong sakin. Pero ganito ang ginawa ko sa'yo. Hindi ako karapat-dapat maging tao. Huwag mo Sabi niya, basta dalhin kita. Hindi na niya ako paluin, papayagan niya ang hiwalayan. Pwede ko nang kunin si Pandi. Bakit ako naniwala sa kasinungalingan niya? Pasensya na sa'yo.
Sobrang takot talaga ako. Itinali niya ako sa bodega, 3 araw, walang pagkain. At sinasaktan niya ako nang walang dahilan. Hindi niya ako pinapakita kay Pandi. Wala na akong magawa. Xiaoshen. Pakiusap, patawarin mo ako. Sister Zhao, ano ba yan? Sister Zhao. Pampublikong lugar ito. Kung kailangan mo ng tulong, pwede kang lumapit sa ibang departamento. Hindi kami makakatulong. 5 minuto, kung wala ka, aalis na ako. Ang bait mo talaga, Attorney Cheng. Hanggang ngayon ba, naniniwala ka pang magbabago si Ili? Ilang beses ka na niyang sinaktan, ilang beses na siyang nangako. Asawa, susumpa ako, hindi na kita paluin. Asawa, huwag kang umalis. Alis ako. Pero nagsumpa na siya ngayon, sinabi niya sa akin. Gising ka, hindi talaga siya magbabago. Habang mas natitiis ka, lalo lang siyang lalala, alam mo ba? Bilang abogado, kung may kailangan ka. Pwede kang lumapit sa akin. Ako si Chen Jiaxu. Salamat. Bakit mo pinagbubutihan ang kasong ito? Dahil, kapag nakikita ko sila, parang, Huwag ninyong saktan si nanay. Hindi ka natatakot. natatakot. Pero may mga bagay na kailangang gawin. May mga salita na kailangang sabihin. Attorney Cheng. Mahal, Ano? mahal, sabi nga nila kung magbibigay hanggang dulo. Kung tatanungin ni Boss Yu, tungkol dito, pakisuyo naman na sabihin mo ng maganda. 1 buwan na case notes. Ang paggawa ng notes. Hindi trabaho ng assistant. Sige, 5 araw hindi, 10 araw. Ako bahala sa gawaing bahay. Ayoko. Ako yung tipo ng abogadong walang pakiramdam. 1 buwan. Hindi na pwedeng dagdagan. Nako, alam kong mabait ka at gwapo, malaki ang puso mo. At saka kung mawalan ako ng trabaho, ikaw rin naman aasahan ko. Honey, 1 buwang gawaing bahay. Dagdag 2 linggong kape. ay hindi pwede. Ang hirap bilhin ng kape mo. Hindi talaga kaya, imposible, hindi pwede yung kondisyon. Kita mo. Hindi mo dinala yung maliit na kit. Tapos patago ka pang nakipagkita sa kanya. Mali ako. Pinatakbo kita. Shen Yu. Ang galing-galing mo talaga. Boss Zhu, pakinggan mo muna ang paliwanag ko ay hindi. Pakinggan mo muna ako. Sabihin Montag. Sabihin, hindi pa ako handa magsalita. Gusto ko lang na magsalita ka ng maayos. Kung hindi ka, magbibigay ng maayos na paliwanag, kahit sino pang dumating, hindi ka nila matutulungan. Ang nangyari kasi, ganito talaga. Ang buong pangyayari. Actually si Attorney Cheng, Ito. Sa tingin ko, ang crime scene investigation ay napakahalaga. Sa buong kaso. Pero ang pagiging pabaya sa sarili at walang teamwork. Hindi ko itinuro yan. Boss Zhu, may gagawin pa ako. Sige na. Siege, ingat ka. Shen Yu. Bakit ba nagkakamali ako? Kinuha pa kita sa kumpanya. Bilang mascot, hindi ka manalo sa kaso. Puro problema pa ang dinadala mo. Kung hindi kita paparusahan ngayon, hindi ako Zhao. Kailangan mo talagang matuto. putang inang Zhu. Walang puso. Pinaglinis mo ako ng pantry ng 3 buwan. 3 buwan. Oh. Si Attorney Shen Noyon Nakpa, part-time bilang janitor. SA toto lang. Mas mabuti pang mag-shift ka na lang sa pagiging janitor. Sa totoo lang, yung mga kaso mong hinawakan, muntik ng gawing kahihiyan. Ang ating law firm sa industriya. Aray, bakit ang dumi-dumi ng sahig ngayon? Ang dumi.
TSK. Hindi mo ba ako nakikitang nagwawalis? Alisin mo ang paa mo. Hindi ba't si Attorney Cheng ito? Bakit? Ngayon ka lang nagkaroon ng oras para dalawin ako, ang itinapon sa malayong lugar. Dala ko para sa'yo. Ano? Isang tasa ng kape lang ang ibibigay mo sa akin. Ikaw rin. Sabi mo tutulungan mo ako, pero sa huli, tinraidor mo ako. At sinumbong ako kay Subapi. Wow, ang pait naman nito. Sige, balik na tayo sa opisina. Nakausap ko na si Boss Zhu. Kaya ba't parang nakalaya na ako? Hoy! Pasensya na, may tatawag. Hello? Ilang araw kang hindi sumasagot sa tawag ko. Nagiging matigas ka na ba? Ma, noong nakaraan akong pumunta sa kliyente, may nangyari. Wala akong pakialam kung ano ginagawa mo. Ngayon din magpadala ka ng 50,000. Sabi ng kapatid mo, magnegosyo siya. Hindi, wala pa akong sahod ngayong buwan. Saan ako kaya? Wala akong pakialam. Nasa syudad ka. May pera ka. Magpadala ka na ng pera. Hindi ako. Kamusta? Galing ba magmaneho ni Shen? Hello, ano ibig sabihin ng hehe mo? Kain na. Ay, Ako, may sugat pa ako. Ito lang ang ibibigay mong pagkain sa akin. ano problema sa instant noodles? Masustansya, may gulay at kanin, ang ganda. Pumasok na sa alipay ang 150,000 piso. Ako. Wala naman akong nagawang mali kamakailan. Lanan, Attorney Cheng. Hindi mo naman talaga ako tatanggalin, di ba? Talagang sumuko ka na sa ilalim ng malaswang kapangyarihan ni Subapi. Hindi pwede, Attorney Cheng. ang gastos ko sa pagkain at pamasahe bago gumaling ang kamay ko. Attorney Cheng, paano naging posible sa mundo? Ang isang taong kagwapuhan at mabait tulad mo. Eh di, bukas huwag na tayong kumain ng instant noodles. San din po. Genyo, Kailangang magsumite ng police report. Na nagpapatunay na siya ay nakaranas ng karahasan sa pamilya. O nanganganib na magkaroon nito at magbigay ng medical records at injury assessment para patunayan ang kanyang sugat. Pero paano gigisingin ang isang nagtutulog-tulugan? anong ginagawa mo gabi na hindi ka pa natutulog? Aksidente, malaking aksidente, madilim na nga. Bigla ka na lang nagsalita sa tabi ko. Sino ba ang hindi matatakot sa ganun? Ay sige na, huwag ka nang magalit. Sa susunod, dahan-dahan na lang ako. Pwede ba? May susunod pa ba? Wala, talagang wala. Yung malapit nang lumabas ang withdrawal notice. Tapos na ang kaso ni Anna Zhao. Alam ko. Pero,
Shen Yue ang kanyang pag-aasawa. Siya lang ang makakalabas doon, walang makakapagligtas sa kanya. Naiintindihan mo ba? Ako. Nasaan ang pera? Saan mo itinago ang pera? Wala na, naibigay ko na sa'yo lahat. Kailangan pa nating magtabi. Para sa matrikula ng bata. Hoy, sa Hepping Street, Soshi County, may malubhang insidente ng pananakit. Magsugod ka agad kayo. Shen Yue, anong ginagawa mo? Pagkuha ng ebidensya ngayon. Pinili ko pa rin siyang tulungan. Sister Zhao. Sister Zhao, naririnig mo ba ako? Sister Zhao. Tiyak na nawalan ng malay, hintayin na lang natin ang pulis. Shen Yue, bumaba ka dyan. Ayos lang, maliksi naman ako, ay... Talagang okay lang ako. Aray, Shen Yue, tara na. hoy, ayon sa Article 200 at 45 ng Criminal Law, ang iligal na paghalugog sa katawan o tahanan ng iba, o iligal na pagpasok sa tahanan ng iba, sentensyahan ng hanggang 3 taon na pagkakakulong o detensyon. Nababaliw ka na ba? Tara na. At Zhao. Dahan-dahan, dahan-dahan, dahan-dahan. Tubig. Naka-on na ang camera. Ito naman ay voice recorder. Pindutin mo para ma-on, tanda mo na? Pindutin mo para ma-on. Ma-on lang yan, maliligtas si Pandi. Pindutin mo para ma-on. Sandali, tatawagin ka niya. Seryoso ka bang papasok? Eh, Hindi ka natatakot na lokohin ka niya ulit. hindi. Nandyan ka naman eh, ipagtatanggol mo ako, di ba? Jackpot. Sino yan? Manang, malas talaga. Sabi ka unan gabat palaging talo akon gayong gabi. Ikaw pala ang dahilan, maliit na salbahe. Umalis kan ga. Nasaan si Pandi? Tira na, ano pang hinihintay mo? Tinatanong kita, nasaan si Pandi? Ibigay mo sa akin ang susi. 6 na bilog. Sabi ko, ibigay mo sa akin ang susi. Ngayon din, ilalabas ko si Pandi. Narito ang susi. Kung kaya mo, kunin mo. Ikaf. Pinag-isip kitang tumakbo. Pakikinggan mo ako, ikakasal ka sa akin, Limazi. Habang buhay kang magiging tao ng pamilya Li. Kahit mamatay ka man, ililibing kita sa bakuran. Palaging nandiyan ka, pati na rin ang maliit na yon. Nakahanap na ako na mapapangasawa niya. Sa ilang araw, susunduin na siya. Zino yan? Xiao Shen. Ikaf na naman? Kuya Li. Nakipag-ugnayan na kami sa pulisya. Ang aking kliyente na si Yanye Zhao. Maraming beses mong sinaktan. Kapag lumabas na ang medical report, isasakdal kita sa kasong pananakit. Inulak ko lang naman ng mahina. Gusto mo pa akong isakdal? Asawa ko siya. Gagawin ko sa kanya ang gusto ko. Bakit hindi ka pa lumapit? Ang voice recorder at camera sa kanya ay magiging ebidensya. Sinasadyang pananakit, pagsusugal ng maraming tao, magkita na lang tayo sa korte. Ngayon talaga, ipapasok kita. Zhao Fang,
Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Ang tapang mong gumawa ng aksyon. Ano pa ang hinihintay ninyo? Kung makakatakas ang dalawang ito ngayon, lahat tayo'y maghihirap. Hayaan mo na silang umalis, mabubuting tao sila. Babalik ako sa'yo. Pagkatapos kong patayin sila, ikaw naman ang ayusin ko. Tama si Mazi, kailangan natin silang pigilan. Tayo'y ligtas. Gavin na. Cheng Jiaxu. Hindi naman siguro tayo mamamatay ngayon, no? Huwag kang mag-alala. Hindi ka mamamatay. Hala, Cheng Jiaxu. Huwag kayong gagalaw. Itaas ninyo ang mga kamay ninyo. Cheng Jiaxu. okay lang ako. Ang tanga-tanga mo naman, bakit hindi ka umiwas? Kahit ilang bises kayong pumunta, wala kayong magagawa. Sabi ko na hindi ako maghihiwalay. Zhao, sasabihin ko sa'yo, paglabas ko, hindi kita pababayaan. Ito na ang huling pagkakataon mo. Ilang bises ko lang naman siyang sinuntok. Asawa ko naman siya. Ano magagawa ng pulis sa akin? Dahil sa patuloy mong pananakit kay Ms. Hao. Ang aking kliyente ay nagkaroon ng subarachnoid hemorrhage. Neural effusion sa magkabilang dibdib, contusion sa kaliwang bato. Balang ika-negatibo, 6 hanggang ika-negatibo, 8 tadyang sa kaliwa. Ito ang medical certificate ng kanyang mga sugat. Huwag mo akong takutin, mga aksidente lang ang mga yan. Naitulak ko lang naman siya ng mahina. Susubukan namin ay demanda ka sa kasong attempted murder. Attempted murder ang isasampa naming kaso sa iyo. Ito ay ituturing na murder at pananagutan mo ang krimen. Dagdag pa, dahil sa masamang ugali mo at pananakot sa aking kliyente. Hindi bababa sa 0 taon kang makukulong. Putang ina Montag. May karapatan kaming tanggihan ang settlement. Ngunit, maaari rin naming isipin ang pagbibigay ng affidavit of desistance. Hindi kami maghihintay. Sasabihin ko sa'yo kanina ang galing-galing ko. Ang pogi ko talaga parang action star. Uupo lang ako, tapos bang. Kukunin ko ang dokumento mula sa bag, tapos bang ihagis ko sa mukha ni Limazi. Dahil sa patuloy mong pananakit kay Ms. Hao. Tagumpay. Congratulations. Ay, si Attorney Cheng talaga ang magaling magturo. Ngayon, hindi na ako masisisi ni Zubapi. Ang tagal ng kasong ito. Matulog ka ng mahimbing. Hoy! Lola, hindi ako nakakauwi lately kasi sobrang busy talaga. Pero sa weekend na ito, siguradong uwi ako. Bakit hindi ka pumasok? Sorpresa BA? Lola. Ay, Lola, yun kasi. Manogang. Lola mo, Lanan, bakit hindi mo sinabi agad na pupunta siya? biglaan wala akong magagawa.
ang itsura ko. Ay, hindi ba kayo sabay kumain palagi? Hindi. Hindi. Honey, halika. Pakainin kita. Ayaw ko ng bawang. Kain. Xiao Shen. Ang seryoso mo naman, halika sa tabi ko. Sabihin ko sa'yo, huwag mo lang pansinin ang apo ko. Ngayon payat na, pero noong bata siya, chubby siya. Tingnan mo, ito ang litreto niya noong 5 siya. Ito si Cheng Jiaxu. Si Jiatsu, matigas ang salita pero malambot ang puso. Palagi lang nakasimangot, parang hindi matalino. Pero ilang taon na niyang gusto ka. Sandali, Lola, mali ka ata. Last year lang kami nagkakilala. Lola, nung unang kita pa lang sa'yo, nakilala na kita. May litreto siya ng sayo, ilang taon na niyang tinago. Kung ayaw mong maniwala, ipapakita ko sa'yo. Tingnan mo, Tak. Cheng Jiaxu. Cheng Jiaxu. Si boss daw, nakakuha pala siya ng ganong tao. Pupunta sa law firm natin, isa siyang top tier na abogado. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mamamatay. Cheng Jiaxu. Nasa second level ng ref ang coke. Cheng Jiaxu. Lanan. Cheng Jiaxu. Narinig ko. Matagal mo na pala akong gusto. Oras na para ako naman ang mag-control sa'yo. Lanan. Kailangan pa talaga akong kumilos para sa tangang to. Ano nang gagawin? Sasakyan kita. Bubuksan ko ang pinto para sa'yo. Medyo gabi na ngayon. Ngayong gabi, dito na lang ako matutulog. Mahina ang pandinig ko, siguradong hindi ko kayo maabala. Hey, walang romansa. Anong ginawa mo, Lola? Nagluto ako ng sopas na pampalakas para sa inyo. Uminom kayo ng marami para pampalakas ng katawan. Bukas, lulutuan ka o ulit kayo. Nga pala, naghihintay na ang lola ng apo sa tuhod. Parang nahuli tayong may ginagawang masama. Sa marriage certificate, totoong mag-asawa tayo, ha? Ay, bakit hindi ka na lang matulog sa kama ngayong gabi? Huwag kang magkamali, ako. Natatakot lang ako baka biglang pumasok ulit si Lola. Anong ginagawa mo? Uminom ka ng gatas, masustansya. Salamat, Lola. Ano nang amoy ito? Chrysanthemum tea, pampalamig ng katawan.
Nawala ang dignidad ko. Busog na ako, may gagawin pa ako, aalis na muna ako. Ay. Akay. Dapat mag-control din kayo, alagaan ang katawan. Bakit hindi mo alam na alagaan ang asawa mo? Ako. Ang kaso ni Shenyu ngayon, kahit mahirap ang proseso, maganda naman ang resulta. Anong ibig sabihin nito? Ang pagsisika ay nagbubunga rin ng tagumpay. Boss Zeo, huwag kang mag-alala, patuloy akong magsisikap. Ipagpapatuloy ko ang pagbubunyagi. Kung hindi mo ako binibigyan ng problema, sapat na yon. May isa pang bagay. Napansin ko sa ating kumpanya, ang ugali nitong mga nakaraang araw. Hindi maganda. Ang ilang empleyado, puro na lang. Pag-ibig ang iniisip. Ang epekto nito ay napakasama. Ulitin ka o lang ha. Bawal ang anumang relasyon sa opisina. Kapag nahuli, lahat kayo tatanggalin. Tapos nabia, kahit simpleng pagpiprint ng file, hindi pa magawa. Gaano pa katagal? Tanungin mo yung printer. Hindi ba kailangan ng oras para mag-print? Gikaf. Attorney Wang, bakit ngayon ka lang nagkatiempo? Mag-print ng file? Shenyu, huwag mong isipin na dahil nanalo ka sa kaso, ay magaling ka na. Lahat sa law firm alam na swerte ka lang dahil nakatagpo ka na mahina tulad ni Zhaofang. Kung hindi, baka hindi ka manalo sa korte. Anong tingin mo? Talagang nakakapagtaka. Hindi ka magaling na abogado, hindi ka rin magaling na tao. Ang laki ng galit mo. Kung wala kang magawa, uminom ka na lang ng taitay oral liquid. Maniniwala ka ba kung isumbong kita? Kay Boss Zhu. Sige, isumbong mo. Sino ba ang hindi alam na backer ka lang? Shenyu, anong pagpapanggap mo? Ano naman kung baka? Yang nene mo at kapatid Montag. Gusto maging backer, hindi naman kaya. Shenyu, tinatawag ka ni Attorney Cheng. CJ. Pasensya na, hindi pa tapos mag-print. Baka kailangan mong maghintay pa. TSK. Anong pagpapanggap? Paano naman mangyayari yun? Paano magkakagusto si Attorney Cheng sa kanya? Siguradong siya ang nanligaw kay Attorney Cheng. Ako ang bagay kay Attorney Cheng. Siya yun. Narinig mo na ba? Malapit ang relasyon nila ni Attorney Cheng. Akala ko pa naman magaling siya sa kaso. Pero pala sa kama pala umasa. Bakit pa siya pumapasok? Yung iba kasi, matagal nang nagpapanggap. Akala Montag talaga importante na sila. Walang modo. Ako ba? Cheng. Pumunta sa opisina ni Boss Zhu. Ah. Pag-ibig sa opisina. Ito ay hayagang paghamon sa mga patakaran at regulasyon. Ay naku, ang mga patakaran ay hindi nababago, pero ang tao ay buhay. Halika, umupo ka. Attorney Cheng, sasabihin ko sa'yo, ang ganda ng palasa mo. Talagang napakaganda. Si Xiao Shen, siya ay aking personal, na dinala sa law firm. Ang relasyon namin ay, hindi lang basta boss at empleyado. Itinuring ko siyang, parang tunay na kapatid. Ano bang nangyayari sa kanya? Ito. Dahil ako ang lumabag sa mga patakaran ng law firm. Baka dapat. Anong klaseng patakaran yan? Tatawagan ko na ang AR para baguhin ito. Mauna na kami sa trabaho. Sige. Ay naku, Attorney Cheng, ingatan mo ang sarili mo, huwag kang mapagod. Hui, Xiaoshen. Hindi ba't gusto mo lagi itong dekorasyon ko? Ito, regalo ko sa'yo para sa kasaganaan.
Huy, pupunta na ako sa opisina ko. Anong klaseng patakaran ba yan? Ito ay... Si Shen Yu, talagang hindi niya alam ang kanyang lugar. Akala niya dahil nakakapit siya kay Atty. Cheng, ay pwede na siyang magmalaki sa law firm. Pero ano ang nangyari? Tulad ni Atty. Cheng na isang malaking tao. Sa karanasan at sa karakter, ako lang ang karapat-dapat na maging kasama. Sa buong law firm, wala nang iba. Attorney Cheng, pag-alis ni Shen Yu. Ako ang pwedeng maging susunod mong assistant attorney. Dahil mayroon akong malawak na karanasan sa mga kaso. Sino ang nagsabi sa'yo na alis siya? Pero hindi ba't siya ay... Cheng Jiaxu, ano ba ang ginagawa mo? Kukunin ko lang ang 1 minuto ng oras ninyo. Gusto kong sabihin sa inyo ang isang bagay. Si Shen Yu ay hindi lang aking assistant, kundi ang aking asawa. Ang kanyang kakayahan sa trabaho ay kitang-kita ng lahat. Walang anumang pag-angat o pag-akit. Sa halip, ako ang matagal nang nagkagusto at nanligaw sa kanya. Hintayin ninyo, sinira nila ang mga patakaran ng law firm. Hindi sila pababayaan ni Boss Zhao. Ano bang ginagawa mo? Hay, Abogada ang at ko. nanakit ka ng tao. Ma, tawagan Montag agad si ate. Hintayin niyo lang. Tatawagan ko na si Shen. Ms. Wong. Ang bait Montag. May kasamang kagandahan pala si ate sa trabaho. Ano NG pakay niyo kay Shen Yu? Kukunin ko yung pera pambili ng bahay para kay Chansey. Sabi magpapadala, tapos biglang wala raw. Hindi na sumasagot sa tawag at mense. Hindi na ako makapaghintay, si Chansey namin. Kailangan na ng bahay para sa kasal. Paano siya mawawalan ng pera? Hindi nice ba alam? Kasal na pala si Shen Yu. Ano? Nagpakasal ng walang paalam sa amin. Nasa kanya lahat ng dowry. Alam ko na, ayaw lang niyang bilhan ako ng bahay. Huy Chansey, huwag kang magalit. Hahanapin ko na siya ni Mama. Naku, swerte ni Shen Yu sa azawa. Isang bahay lang, kayang-kaya niya. Pero, hindi madaling kunin ang pera sa kanya. MS, Wang, may paran KBA? Naawa lang ako sa inyo, hirap sa probinsya. Siya lang masaya sa syudad, sasabihin ko sa inyo. Salamat MS Wang, pupuntahan na namin siya. Tara na, tara na. Shen Yu, tingnan natin kung anong gagawin mo. Ma, ano nang nangyari? Nasa trabaho ako. Ano? Anong nangyari? May aasikasuhin ako, uwi muna ako. Hoy, ikaw. Ano nang ginagawa niyo? Ang swerte mo sa lalaki. Nakatira pa sa ganitong bahay, hindi tulad ko. Walang pambili ng bahay. Paano mo nalaman? Ako. Walang utang na loob, nagpakasal ng walang paalam. Hirap ako sa pagpapalaki sa'yo, pati kasal. Itinago mo sa akin. Kami sa probinsya, ikaw lang. Masarap ang buhay sa syudad, hindi man lang kami isipin. Sana kami ni Mama isinama Montag dito. Regular naman ang padala ko ng sustento. Wala talaga akong pera pambili ng bahay para sa inyo. Ay, ano bang sinasabi mo? Puro pera na lang ang laman ng bibig mo. Miss na kita anak, hindi ba ako pwedeng dumalaw? Hindi ako yung puro pera ang sinasabi, di ba? Nasa daan na ako pauwi, may nangyari ba?
Ilang araw kayo maglalasad? Walang problema. Magbubook ako ng hotel para sa inyo. Huy! Tigil! Hindi ko sinabing maghuhotel ako. Ang laki-laki ng bahay mo. Hindi ba kami kasya ni Mama dito? Pakiramdaman ko naman ang buhay ng mayaman. Pwede bang tumigil ka na? Bahay ito ng ibang tao. Anong ibang tao? Anak kita, titira ako sa bahay ng manugang ko. Natural lang yun. Tumigil ka nga sa kakadaldal. Ano ba? Ngayong araw na ito, titira ako dito. Walang kukontra. Ikaw? Hindi mo bubuksan ang pinto? Naniniwala ka bang sisirain ko ito? Ma, pwedeng pakiusapan mo siya. Hinto. Kapag humakbang ka pa ng isa, naniniwala ka bang tatawag ako ng pulis? Ang laki pala ng bahay na ito. Ang mahal siguro nito. Tingnan mo, 2 palapag pa. Okay lang. Ay, itong anak naming ito. Napakaswerte na nakahanap ng asawang tulad mo, parang walong buhay. Ang swerte nito, sayang lang ang kanyang. Kapatid na lalaki, tingnan mo, 20 anyos na. Wala pa ring sariling bahay, kasalanan ko rin ang malas kong buhay. Bayaw, ikaw na ang humatol. Yumaman na ang ate ko, nakabili ng malaking bahay. Hirap na hirap kaming pumunta mula sa probinsya. Tapos hindi kami papapasukin, walang ganitong ugali. Gusto lang naming makita kung maayos ba ang buhay niya. Ay, hindi ko inaasahan. Ang lupit mo naman, ay, ayaw mo na ba akong kilalaning ina? Alis na kami. Alis na kami ngayon din. Mula ngayon, wala na akong anak na tulad mo. Akay. Hindi ma, hindi ko ibig sabihin yon. Siya naman, hindi talaga siya dapat ganito. Kayo naman, pamilya niya, natural na pamilya ko rin kayo. Dahil nandito na kayo, dapat kong mabuti kayong paghandaan. Cheng Jiaksu. Malayo pa ang biyahe, mahirap din naman. Kung ilang araw gusto ninyong tumira, maghahire ako ng katulong para alagaan kayo. Talaga? Ay naku. Ganon pala. Gutom na ako. Pagkain naman, saka ilang bote na magandang alak. Pasensya na, nahasl ka pa sa pag-aasikaso sa kanila. Okay lang, pamilya mo naman sila. Bukas, papauwiin ko na sila. Huwag kung hindi, dito na sila palagi, hindi na aalis. Ganito na sila dati, hindi talaga sila aalis. Ganito na lang. It's sad, hahanapin ko si Boss Sue. Hihingi ako ng advance sa sahod kay Boss Zhao. Bibigyan ko sila ng pera. Gusto naman nilang bumili ng bahay, di ba? Gusto nilang bumili ng bahay, kaya ganito na lang. Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Hindi sila palagi dito, maniwala ka sa akin. Bangja, labas, ayoko, kaya, gusto mong tak, ayoko. Bangja, tapos na. Ay naku, nanalo na naman. Pare, ang galing. Bayat, talong na naman. Hoy. Yung talo kanina, DIPA na babayaran. Makakautang ba ako sa'yo? Di mo ba nakikita kung saan ako nakatira? Ha? Sige na, tara na. Hindi kami ayaw makipaglaro. Sobra na kasi ang utang mo. Dibiya? 1 linggo ka nang di nagbabayad. Siguro kapag nakabuo ka na ng pera, saka na lang tayo maglaro. Hindi. Kailangan ko pa bang mag-ipon? Hey naku, minamaliit en yobia ako. Ngayon na lang, bibigyan ko kayo. Dali. Hoy! Sino ang nag-utos sa inyong magsigarilyo at magsugal dito sa loob? Ha? Sagot! Magsalita ka. Sandali lang naman sila naglaro. Okay lang yon. Gutom na siguro kayo, may nilaga akong lugaw, nasa mesa na.
Nababaliw ka na ba? Yung relo sa kwarto, ikaw ba ang kumuha? Ikaw ba? Uwi na muna kami. Oy. Bukas ulit, ha? Nasaan? Ilabas mo. Ay naku, ay naku, ay naku. Bata pa kasi ang kapatid Montag. Ay. Tigilan Montag, K.O. Ano bang masama kung kumuha ako? Ayaf ka naman siya. Kaya ang gamit niya, gamit ko rin. Shen Chancy, ano nang sinasabi mo? Ilabas mo. Sinasabi ko sa'yo, ilabas mo. Ilabas mo nga. Aray. Ilabas mo. Ay, manugang. Hoy, manugang. Dumating ka na. Kung hindi ka pa dumating, baka kinain na ng walang hiyang tuang tao. Kinuha niya ang relo mo, hindi ko alam kanino niya ibinigay. Babayaran ko na lang. Ituring mo na lang na regalo ko sa kanya. Okay lang. Mabait naman pala ang manugang kay Xiaoyu. Bukas pa, alisin ko na silang lahat. Tingnan mo kung may nawawala, ibabalik ko sa'yo ang halaga. Ng market price. Pagkatapos, tignan mo kung ano ang kulang. Kung hindi ko mabayaran agad, pipirma ako ng utang sa'yo. Hindi ko kailangan ng bayad mo. Huwag mong isipin dahil sa akin. Na, Huwag kang mag-alala. Lahat ng kinuha niya, isa-isang ibabalik ko sa kanya. Naniniwala ka ba sa akin? Di sundin mo ako. Kahit anong hingin niya, ibigay mo. Xiaoyu, sabi ng kapatid mo may lakad siya ngayon. Medyo malayo, matagal ang biyahe. Kung sasakay ng kotse, sabihin mo kay Jiachu na ipahiram sa amin ang kotse. Bigyan mo ako ng tubig. Nga pala. Pag umalis ka ng umaga, ingat ka sa ingay. Naistorbo na ako ng ilang bisis. Buti naman dumating ka. Yung Gabert S. Nest SA Cabinet Montag. Ang dami, niluto ko na lahat. Puntahan mo na sa kusina at bigay mo sa kapatid mo. Ma! Naikabili siya sa abroad para iregalo. Di bumili na lang ulit. May sasabihin ako sa'yo. Gusto ng kapatid mo ang bahay niyo. Ano ba sinasabi mo? Gusto ng kapatid mo ang bahay na tinitirhan niyo. Mayaman naman si Jiachu. Sabihin mo sa kanya na lumipat na kayo sa ibang araw. Pinapamigay mo sa amin ang bahay? Kaya enyo naman. Ano ba naman ang isang bahay para kay Chansey? Ate ka, tatalagaan mo ang kapatid mo. Dapat mo palaging ipagbigay sa kapatid mo. Lahat ng gusto niya. Ibibigay ko na lang. Tingnan mo nga siya. 20 anyos na walang trabaho. Araw-araw inom at sugal lang ang alam. Pamilya tayo, dapat lang na. Sino ng pamilya mo? Hindi ako. Sa tagal ng panahon. Pero ang habol mo sa akin, nagmalasakit ka ba? Nakakahiya ka. Pamilya pa ang sinasabi mo. Ikaf, ganito ka magsalita sa nanay mo? Alice, Awayin nyo ang gusto nyo, pero huwag nyo akong paalisin. Nasa akin na ang titulo ng bahay. Ipapangalan mo na sa akin ngayon din. Bakit hindi ka naghintay ngayon? Ayos ka lang ba? Buti na lang dumating ka. Lumayas kayo at ilipat na ang bahay sa akin. Kayong dalawa. Talagang walang pagbabago. Masakit ba? Dalhin kita sa ospital. Naku, umalis na sila itong bahay. Aray! Anong tako? Nasa akin na ang titulo. Magpahinga ka ng ilang araw, hindi malala ang bali sa balakang. Okay ka na?
Kasalanan ko lahat. Hindi kasalanan mo. Sila ang mali, dapat silang managot. Huwag mong ipag-apologize sila. Alam ko. Pero, Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi ko na sila pahihintulutang apihin ka. Naku. Shenxianzi KBA? Ikaw ay hinihinalang nagnakaw at pumasok sa bahay ng iba. At nanakit ng kapwa. Sumama ka sa amin. Ano? Tulungan enyo ako? MA. Oy! Saan niyo dadalhin ang anak ko? Tulong Montag ako, Ma. Ikaf BA? Ikaw ang nag-report para arestuhin ang kapatid mo? Walang utang na loob. Bakit pa kita ipinanganak? Ako ang nag-report. Konti lang naman ang kinuha niya. Ikukulong mo pa? Ang lupit Montag. Paano na ako mabubuhay? Ang halaga ng mga ninakaw niya sa bahay ay lampas sa 1 milyon, sapat para sa kasong pagnanakaw. Nakuha lahat ng TC sa bahay. Naipasa ko na sa pulisya. Akay. Patay na ang tatay mo. Ngayon ikaw naman ang nagpakulong sa kapatid mo. Ano bang gusto mong gawin ko? Tulungan mo siya. Tulungan mo ang kapatid mo. Hindi ba't abogado ka? Pasok ka muna, eh. Dapat hindi na kita pinanganak. Hoy, huwag kang alis. Pwede kitang tulungan. Paano? Ito ay isang kasunduan para putulin ang relasyon bilang mag-ama. Pirmahan mo ito at atasin ko. Ang kaso laban kay Shenxianzi. Ang iyong pension, ipapadala ko sa account mo. Pero, hindi ka na pwedeng lumapit kay Shenyu sa hinaharap. Kung hindi, may karapatan akong magsampa ng kaso laban sa'yo. Pipiyamahan ka o. Kahit ano, basta maligtas ang anak ko. Okay ka lang ba? Cheng Jiaxu. Wala na akong tahanan. Marami kang pinagdaanan. Pero hindi yon kasalanan mo. Tapos na ang lahat. Ako na ang magiging pamilya mo. Hindi kita iiwan. Hoy, Xiaoyu. May bagong bukas na bar sa malapit. Tara puntahan natin mamaya. Ucheng Ati, Sama Karen Kaya? Hindi na. Shenyu, napansin ng lahat na malungkot ka. Kaya nag-arrange kami para sa'yo. Tara, Mag, relax tayo mamaya. Sige na nga. Sama na rin ako. Tara na, naghihintay na sila. Mauna na kayo, susunod ako pagkatapos kong basahin ito. CJ, Hoy Cheng Ati, saan ka pupunta? Uwi na. Huwag naman, ang dami pang kasong kailangan mong asikasuhin. Hindi ka pwedeng umalis. masarap din ang mani, alam mo ba? Yung mani. Pasensya na, nahuli ako. Wow! Sino tong gwapong to? Sa'yo. Tara, piggyback kita pauwi. Ito si Mai, VIP client ng law firm natin. Ang kasong diborsyo na ito. Ikaw ang itinalagang abogado, Attorney Cheng. Gawin mo ng maayos. Ay, huwag kang masyadong makipag-usap kay Attorney Cheng. Sinabi ko na, hayaan mo si Attorney Cheng ang bahala. Bakit may isa pang tao at babae pa?
Ito ang aking assistant na si Shenyu. Siya ang magtatanong sa inyo sa susunod na usapan. Sexue, gusto ko sanang itanong. Ang dahilan ng inyong paghiwalay, dahil ba sa pangangalunya ng asawa mo? Kung gayon, mayroon ba kayong ebidensya ng pagkasira ng relasyon ninyo? O, halimbawa, ang sinulat ng asawa mo pagkatapos niyang magkasala. O kaya ay pangako na hindi na ulitin. Ay, bakit naghiwa-hiwalay na naman ang dulo ng buhok ko? Kailangan ko na namang pumunta sa salon. Para magpa-treatment ulit. Ano ang sinabi mo? Ang bilis mo magsalita, hindi ko maintindihan. Gusto kong kausapin si Attorney Cheng. Labas ka muna at ikuha mo ako ng tubig. Ako ang lalabas. Sige, ako ang kausap mo. Kumuha ka ng tubig. And Mask Su, Huwag mo akong tawaging MS Tsue. Tawagin mo akong Baomi. and Mask Su. Alamin muna natin ang inyong personal na sitwasyon. Ang asawa ko, hindi siya tao. Ako ang nagtatrabaho ng husto sa labas, nagpapakapagod para kumita. Samantalang siya, nagloloko sa ibang babae, at dinadala pa sa bahay. Ha? Mayroon ba kayong konkretong ebidensya ng kanyang pangangalo niya? O saksi? Alam ng katulong namin sa bahay, Attorney Cheng. Tulungan mo ako, sinabi pa niyang pauwiin niya ako nang walang dala. Paano ako mabubuhay, isang babae lang ako. MS Tsui, kumalma ka muna. Attorney Cheng, ang bata mo pa, siguradong hindi ka pakasal. Huwag kang matulad sa akin, Nadaya. Ang pag-asawa, nakakasira talaga ng buhay. Tingnan mo, may wrinkles na ako sa mata. Pasok. Bakit ka nandito ulit? Hindi. Sab mo na uhaw ka. Bukod sa diborsyo, mayroon pa ba kayong ibang hiling? Tulungan mo akong alamin ang mga ari-arian sa pangalan niya. Nag-check ako ng properties, mag-a-apply ako ng preservation. Ay, pasensya, pero hindi po iyan pumapayag sa batas. Abogado kabat hindi Montag mache-check, yan? Sige, i-check Montag nga kung may recent hotel bookings asawa ka o. Ay, pasensya na, bawal po yan, illegal yon. Hindi pwede yan, wala ka bang Silbi? Bahala ka. Gusto ko lang, wala siyang makuhang kahit piso paghiwalay kami. Kung hindi nyo match-check, hindi ako magbabayad ng attorney's fee. Ay, ikaw naman. Pag-usapan muna natin ang detalye. Kapag may progress na, magkita na lang ulit tayo. Naniniwala naman ako sa kakayahan ni Ate Cheng. Attorney Cheng, ito po ang calling card ko. LS2, ingat po. Hirap kumita ng pera, naiintindihan ko. Zeno kayo? Chen, magandang araw. Kami po ang abogado ni MS Tsui. Narito kami ngayon para... Shenyu, Ano? To? Pasensya na po, Jimmy Chen, ganito po kasi. Gusto lang po naming malaman ang totoong nangyari. 10 minuto lang po, promise 10 minuto. gusto rin po naming malaman ang buong kwento. Pasok kayo. Upo kayo. Wala kaming maihain sa inyo dito sa bahay. Ano ba tanong niyo? Tapusin na natin to. M. Chen. Ito po ang agreement na napag-usapan namin ni MS Xu. Kung magkasundo kayo bago mag-trial. Hindi pwede ang settlement. N. Chen. Tingnan niyo muna po, matagal na kayong mag-asawa. Kung aabot sa korte, baka masira pangalan niyo. Mas maganda kung mas disenteng paraan ang solusyon. Para sa inyong dalawa. Kukunin lahat ng pera sa kompany ko at 2 properties sa pangalan ko? Yan ba ang tawag nyo sa settlement?
Umalis kayo. Ito na po ang pinakamalaking konsesyon namin. Konsesyon? Sabihin Montag, kaiksuebaumay. Lalabanan ko siya sa korte. Huwag niyang akalaing dahil binayaan niya ang mga katulong. Makakapagbaliktad na siya ng katotohanan sa kalokohan niya. Akala Montag wala akong ebidensya, ha? Ako nagtatrabaho sa labas. Ako siya anong ginagawa sa 5-star hotel? Sabihin Montag, kaiksuebaumay. Hindi ako susuko sa kasong ito hanggang sa dulo. Ngayon ayaw kong makipag-away. Umalis ka na kung may delikadeza ka. Kaming dalawa ni Attorney Cheng, magkausap muna kami. Diretso na ko, hinanap kita dahil gwapo ka. Kung papayag ka sa akin, bibilhin ko ang law firm na ito. Para sa iyo. MS Xu. Tinawag kita para sabihin sa'yo. Nasa kasong ito parang hindi si Eurogen ang may kasalanan. Ano ibig mong sabihin? Wala akong kakayahan. Hindi ko kaya ang kaso mo. At saka, wala akong interes sa'yo. Bumalik ka rito, Cheng Yiaksu. Hintayin Montag ako. May kliyente akong nakausap sa CAF tungkol sa kaso. Mauna na ako. CJ. Ingat ka. Talagang ayaw mo tanggapin ang kaso. Attorney Cheng, nakausap ko na si Boss Zhao. Ikaw pa rin ang hahawak sa kasong ito. Pumunta ka na sa Weiran Hotel. Pasensya, wala akong oras. Ayaw ko. Alis na ako. Cheng Jiachu, hindi ako naniniwalang hindi ka pupunta. Hi. Ano ba gusto mo? Room 2701, hinihintay kita Attorney Cheng. Paumanhin, ang tinatawagan ay hindi makontak ngayon. Walang tao. Anong klaseng tao yan? Nabangga ako tapos nahulog ang phone sa tubig tapos tumakbo na lang. Nagastos ako ng 300 pesos para ipaayos ang phone. Walong professional ethics. Dapat i-revoke ng Bar Association ang license niya. Walong haya. Lalaki pa naman, kinukonsinti ng mayamang babae, sikat na abogado pa, kadiri. Nasaan ka? Tingnan mo ang trending. Abogado at kliyente, may hindi tamang relasyon pala. Sino pa ang magtitiwala sa law firm na ito? Narinig ko na may asawa pa itong kliyente. Ang taong ito na may apelidong Cheng, alam niyang labag sa batas pero ginawa pa rin niya. Labanan ang mga abogadong walang moral. Huwag mo nang panoorin. Ako wala akong. Ang Sebaomi na ito talagang walang kwenta. Ay, siya mismo ang nagloko tapos sinisisi pa niya ang asawa niya. Ngayon, naghahangad pa ng iyong kagandahan, gumagawa ng mga kasuklam-suklam na paraan. Nakakagalit talaga. Maniwala ka sa akin. Siyempre naman.
Asawa kita, hindi ba kita kilala? Ginoong Cheng, nakita mo ba ang video kahapon? Nakita mo ba talaga? Mayroon ka bang hindi tamang relasyon sa kliyente mo? Sinasli ang records. Iwag na nayusan niya, hindi ba? Ano ang iyong komento sa kanyang pahayag? Pakisagot po. Pakisagot po. X-Man, lahat ng ito ay kasinungalingan. Mayroon ka bang ebidensya? Alam ko bilang sabi ko sa akin na hindi nangyari. Hindi nangyari. Kumusta? Ako ang abogadong magiging responsable sa'yo. Ikaf Beazi Cheng Yaksu? Ano-ano ang ginagawa mo? Ang pinakaayaw ko ay ang mga taong katulad mo, mga abogadong katulad mo. Paano mo ako mapagtatagumpay sa kaso? Palitan mo agad ako ng ibang abogado. Kung hindi, arereklamo ko kayo. Cheng Jiaxu. Ay. Abogado Cheng, pasensya na at naapi ka. Ang kaso ni Ginang Tsue, talagang mahirap ito. Naisip ko, baka gusto mong umuwi muna at magpahinga ng ilang araw. Alam ko na. Ito ang aking resignation letter. Abogado Cheng, hindi ko ibig sabihin iyon. Ako, talagang gusto kong sabihin sa iyo na umuwi ka muna at magpahinga ng ilang araw. Zobapi, pagkatapos mong gamitin, itinatapon mo na ako. Ang malinis ay malinis. Ay, ito. Ikaw, ayusin mo ang iyong mga gamit at kumuha ka ng ibang supervising lawyer. Ayaw ko. Hindi niya ako pinabayaan. Hindi rin ako susuko sa kanya. Bumalik na ako. Gutom ka na ba? Luluto ako ng pagkain. CJ, hoy, si reporter Wang ba ito? Ako ito. Ako si Xiao Shen. Ganito kasi. May isang bagay ako na kailangan ng tulong mo. Ito ay yung tungkol kay Cheng Jiaxu. Alam mo iyon? Gusto ko sanang makita yung original file. Pwede bang ipadala mo sa akin yung video? Halo? Hoy, Yiwang, huwag ka namang magsasara ng telepono. Pag-usapan natin ng maayos, pag-usapan natin. Alaynan, mas magaling pa sa chef ng 5-star hotel. Umiti ka. Mas maganda ka kapag nakangiti, hindi kapag nakasimangot. Ano na naman ang gusto mo? Hoy, may konsensya ka ba? Taos puso kitang pinupuri. Bakit gabi na hindi ka pa rin natutulog? Uulan bukas, nilagay ko na yung payong sa bag mo. Matutulog na ako. Bukas. Ulan. Gab ng April 17, malakas ang ulan. Sobrang mahal ni Sir Baomi sa kanyang buhok. Bakit siya lumabas ng hotel nang walang payong? Noong gab ng April 17. Naaalala mo ba, sa harap ng Future Hotel, may malaking fountain. At walang bubong sa ibabaw. Nang bumalik ka, basang-basa ka, naaalala mo ba? Naaalala ko. Pero sa video na ito, sa video, ano ba si Baomi? Walang payong. Kaya, Napatunayan nito na hindi kami pareho ng araw na umalis sa hotel. pupunta ako sa kanya ngayon. Ako lang, maghintay ka sa bahay. Ano? Tingnan mo kung anong oras na. Umuwi ka na at matulog. Ah, 4 na beses mo na akong hinanap. Ano ba? Sabihin Montag kay Cheng Yaksu. Maliban na lang kung lumuhod siya sa harap ng publiko at humingi ng tawad sa akin. Hindi ito matatapos.
Ano? Sa press conference, sinabi mo umalis ka sa Future Hotel ng gab ng April 17. Pero noong gab ng April 17. Nang umalis ka sa Future Hotel, malakas ang ulan sa labas. Kaya gusto kong ipaliwanag mo bakit hanggang sa umalis ka. Walang nagpayong sa iyo bilang AC ng hotel. Ayoko lang magpayong noong araw na yon. Hindi ba pwede? Talaga bang ayaw mong magpayong o sa totoo lang, noong gab ng April 17? Hindi mo talaga nakita. Si Chinjaksu, alam mo sa sarili mo ang katotohanan ng video na ito. Ipapatingin ko sa mga teknisyan. Hintayin mo ang subwena ng korte. Ano, tinatakot montag ako? Ang mga litreto mong ito ay haka-haka lang, pwede bang maging ebidensya? AMEA, akala ko humihingi kayo ng tawad. Pero nagbabanta ka pala. Sasabihin ko sa'yo, gusto kong si Cheng Yaksu ay hindi maging abogado. Gusto kong may bahid ang buhay niya magpakailanman. Weiter, bayaran na. Ma'am, ito po ang inyong bill. Bakit ako ang magbabayad? Ikaw ang nagyaya sa akin. Hindi mo ba kayang bayaran ang kape na ilang libo lang? Paano ka makikipag-away sa akin? Sige, ito na lang ang threat ko sa'yo. Salamat po, ma'am. Galaxy Hotel. Ang Galaxy Hotel ay 40 kilometro ang layo mula sa Waylay Hotel. Sa rush hour, aabuti ng 1 oras ang biyahe. Pero ayon kay Tsubaomi, nakarating siya sa Galaxy Hotel ng 7 oras 37 minuto. Paano siya nakarating sa loob ng 30 minuto? Ano ang ginagawa niya sa Galaxy Hotel? Nagtatrabaho ako sa labas, tapos siya nasa 5-star hotel. Ano ang ginagawa niya? Peke ang video sa balita. Hindi siya pumunta sa Waylay Hotel nung araw na iyon. Pumunta siya sa Galaxy Hotel para makipagkita sa kasintahan. Kamusta? Ano po ang may tutulong ka o? Nawala ang mahalagang gamit ko dito. Pakiusap, kausapin niyo ang manager. Kamusta? Ano po ang kailangan ninyo? Nawawala ang 5 milyong kwintas ng boss ko. Pinaghinala ang naiwan dito sa inyong hotel. Kailan po ninyo napansing nawawala? Agad kong i-verify sa aming housekeeping. Gabi ng April 17. Tatawagin ko ang staff na duty noong April 17. Ang boss ko ay regular na guest ng hotel ninyo. Nakatira sa room 8,019. Parang hindi ko kayo nakita. Kayo po ba ay kasama ng babae? Ako ang secretary ni Imretsu. Kung hindi kayo naniniwala, tumawag kayo. Para i-verify ang identity ko. Pero kung talagang naiwan ang kwintas sa hotel ninyo at hindi ninyo sinabi. Ang sinabi ni Imretsu. Huwag kayong magmadali, samahan niyo ako sa monitoring room. Para tingnan natin ang footage. Kung misunderstanding lang ito, mas madali kong maipapaliwanag sa boss ko. Di ba? Sige po, dito po tayo. Nakuha ko na ang video. Hindi gabi ng araw na iyon, 6 ba umi? Ipinadala ko sa iyo ang hotel details. Nakuha mo na. Ilang araw na kaming nagbabantay. May ebidensya at testigo na tayo ngayon. Isasakdal ko si Tsubaomi hanggang sa kabisaduhin niya ang batas. Oy. Kayong dalawa, abogado kong hiner. Sikat na international lawyer, wala na kayong pag-asa. Magsasampa kayo ng libelo sa akin. Huwag masyadong kampante. Tsubaomi. Hintayin natin ang mangyayari. HMP. Ganito ang nangyari. Si Cheng Yaksu. Siya ang nagmungkahi, sinabi pa niya na kung hindi ako pumayag. Hindi niya ako tutulungan sa kaso. Wala na akong magawa. Tanungin na ng prosecution ang testigo. Your Honor, dahil emosyonal ang aming kliyente, hihiling kami ng recess. Oy, Ano yon?
Si Shen Yu ba yan? Isang beses lang. Nanalo ng kaso, siya pa ang kinuha mo. Walang pambayad sa abogado, Attorney Cheng? Ay hindi na pala Attorney Cheng. Cheng Yiaksu. Kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad, baka pagbigyan ko kayo at hindi masyadong mapahiya. Hindi siya matatalo ngayon. HMP. Your Honor, hihiling kami na ipakita ang ebidensya. At tawagin ang testigo. Objection. Hindi ka panipaniwala. Ang bagong ebidensya ng kalaban. Overruled. Naipasa ng prosecution ang ebidensya bago ang trial. Pinapayagan ang pagpapakita. Katahimikan. Tawagin si Likay. Ikaf pala? Sus Mariosep. Pakiusap, kalmahin ang sarili. Saksi Likay. Ano ang relasyon mo sa akusado na si Tsubaomi? Ako ang kabit niya noong kasal pa sila. Nagsisinungaling siya. Mga kasinungalingan lang yan. Katahimikan. Ngayon, ang demandante ang magtatanong sa saksi. Likay, saan ka noong gabi ng Abril 17? Nasa Galaxy Hotel AKO. At ikaw at si Genf Xui, tulad ng ipinakita sa video, ay pumasok sa Galaxy Hotel ng 8 oras 17 minuto ng gabi. Oo. Dumating si Atsu sa school ko para sunduin ako. Tapos, nagpunta kami sa Galaxy Hotel. Ayon sa sinabi ni Genf Xui, noong Abril 17, 7 oras 37 minuto ng gabi, umalis ka sa Waylay Hotel, pero ng gabing iyon, naganap ang pinakamalakas na ulan sa lungsod ng Haicheng. Hindi man lang naapektuhan si Genf Xui. Sa halip, nakarating pa siya sa Galaxy Hotel na 40 kilometro ang layo. Sa loob lang ng 30 minuto. Paano kaya niya nagawa yon? Bukod pa riyan, ang recording ng aking kliyente noong gabing iyon pagkatapos pumasok sa hotel, ay malinaw na nagpapatunay na wala si Genf Xui sa hotel. Noong gabing iyon, kaya't malinaw na, ang ebidensya ng akusado ay puno ng butas. Kaya't hinahamon namin na peke ang ebidensya ng akusado. Papatayin kita. Ang dami mong perang kinain sa akin. Tapos lumabas ka pa. Kalmahan Montag. Ikaf. Kalmahan Montag. Ikaw ang pumili sa akin na sumama sa iyo. At muntik na akong ma-expel sa school dahil sa iyo. Ginagatunggan Montag lang SI Attorney. Cheng, kapat dapat ka diyan. Zazampelen kita. Ayon sa mga katotohanan at batas, ang hukuman ay nagpapasya na sumusunod. Ang akusado na si Tsubaomi sa pagpapakalat ng peking balita at paglikha ng mga usapin para sa traffic. At sadyang paggawa at pagkalat ng peking katotohanan ayon sa Artikulo 246 NG Criminal Law NG People S Republic of China ay nahatulan na nagkasala sa krimen ng paninirang puri. Siya ay pananagutin ayon sa batas. Hari, Cheng, ay gusto ka rin. Sabihin tungkol sa kasong ito. Ang lahat ng susunod na tanong ay sasagutin ng aking abogado. ZBB. Shenyu. Uwi na tayo, abogada ko.